4:51 na po ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. It's a Friday morning. Oo, magandang Friday ngayon. Magandang balita sa mga sundalo sa Marawi. Yes. Natupad na pangako. Napuntahan Nakita mo ba sa mga jeep yun? Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita mo sa mga jeep yun? Nag-commute ka ba dati? Nag-commute ako nung college sa mga biyaheng UST. Pasig Quiapo? Oo. May nakalagay, natupad na pangarap. Natupad na pangako. Hindi ko naman nababasa. Ang nababasa ko lang, bayad muna bago baba. Basta, meron mga basta driver. Sweet lover. Yan, diba? Mga ganun, di ba? Nakakamiss ko lang yung mapunta ng UST nung college days ganun ba? Nakasakay ka na ba sa mga biyaheng yung mga ganun na ambibilis? Oo. Di ba taga-Pasig ka? Taga-Pasig ako. Tapos ang biyahe ko nga noon. pala. Kasi noon, swerte na ako kasi may LRT na. Ang baba ko, Legarda na, di ba? Hindi ka nakaranas ng mga alikabok. Hindi na. Yung ginagawa pa yung Legarda Bridge. Ay, hindi na. Oh, yan. Sige, magandang umaga po mga sambahay. Araw po ng Biyernes, 21 na po ng Hulyo, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Opo, si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangakong pagbisita sa tropa ng pamahalaang nakikipagbakbakan sa Marawi City, natupad na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Government troops tumanggap ng grocery packs at relo mula sa Pangulo. US Congress Human Rights Commission nagsagawa ng pagdinig kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. State visit ni Pangulong Duterte sa Estados Unidos sa Oktubre. Nais ipakansela ng US House Leader. Pilipinas, isa sa 5 bansa na may pinakamaraming naitalang terrorist attacks noong 2016 batay sa ulat ng US State Department. Inilagak na piyansa ng consultants ng Communist Rebels. Planong ipakansela ng Office of the Solicitor General kasunod ng pagkansela ng back-channel talks ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Mga panuntunan para sa gagawing joint session sa Sabado, kaugnay ng martial law extension sa Mindanao, isinasapinal na ng Kongreso. At mahigit 40 Chinese at Malaysian nationals na sangkot umano sa pagdukot sa mga dayuhang casino players sa bansa na aresto ng PNP. Tinupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangakong pagbisita sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa mga terorista sa Marawi City. Sa ikatlong pagtatangka, nagtagumpay din na makarating sa Marawi ang Pangulo. Ito ang hataw na balita ni Rajel Adora. Alas 2 ng hapon kahapon nang lumapag sa Campo Ranao, Marawi City ang sinasakyang chopper ni Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng paglulunsad ng assault ng tropa ng pamahalaan sa dulo ng Mapandi Bridge na pinagkukutaan ng Maute ISIS Group. Kasama ng Pangulo na nakasuot ng digital camouflage at jungle boots ang ilang cabinet members at si AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Ayon kay Año, bago lumapag ang sinasakyan ng Pangulo ay mayroong na-monitor na sniper shots na ang target ay ang landing zone area. Anya, ipinapakita lamang nito na nakahanda ang Commander-in-Chief na itaya ang buhay upang mapuntahan at makumusta ang tropa sa oras ng kaguluhan. Pagdating sa Marawi, ininspeksyon ni Pangulong Duterte ang nasa 400 firearms na nakumpiska sa mga kalaban mula na magsimula ang Marawi crisis. Nagsagawa rin ng security briefing kasama ang punong ehekutibo. Bakas naman ang tuwa sa mga mukha ng sundalo nang magkaroon ng pagkakataon na makasama at makausap ang Pangulo. Binigyan pa sila nito ng grocery packs at may kasama pang relo. Naging emosyonal naman ang Pangulo habang nagsasalita sa harap ng mga sundalo. So, ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kung mabasa ko yung paper, nababasa ko yung mga ilang casualty. Paski sabihin ninyo na it was I who declared martial law at ako yung utos dito na pumunta kayo. Tindihin naman ninyo na trabaho ko presidente because of the critical condition as assessed by your military and the Defense Department, I had to declare martial law. Otherwise,
I would be a candidate for impeachment also. Nais ng Pangulo na maipakita ang kanyang pakikisa sa tropa kaya pinilit niyang makapunta sa Marawi kahit 2 beses na siyang nabigo dahil sa masamang panahon. Magbisita talaga ako kasi gusto kong malaman ninyo na isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Dakong alas 5 naman ng hapon nang umalis sa war zone ang Commander-in-Chief. Rajel Adora, humahataw sa balita. Ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang matugunan ang suliranin sa terorismo. Ito ang pahayag ng Malacanang kasunod ng inilabas na ulat ng US State Department na isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming insidente ng pag-atake ng mga terorista noong 2016. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. 104 na bansa ang inatake ng mga terorista noong taong 2016. Subalit 5 bansa sa mga ito ang naitalang may pinakamaraming terrorist attacks, kabilang na ang Pilipinas, batay sa ulat na inilabas ng US State Department. At sa mga pag-ataking ito, pinakamaraming napaslang sa mga bansang Iraq, Afghanistan, Syria, Nigeria at Pakistan. Sa kabuuan naman, naitala ang pagbaba sa bilang ng terrorist attacks at deaths kumpara noong taong 2015. Gayunman, ayon sa Malacanang, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang masolusyonan ang suliranin ng bansa sa terorismo. What we are doing is really confronting it, engaging the situation with the whole systems approach. Pangunahin ding nire-resolba ng Duterte administration ang suliranin sa kahirapan at ang pagpapatupad ng usapang pangkapayapaan sa mga Moro groups. We recognize that poverty in Mindanao and the sense of hopelessness it brings spawns terrorism. It is for this reason that while we are fighting terrorism, we are also fighting poverty. The President has already approved a comprehensive peace roadmap which aims to provide peace and development by addressing the issue on the Bangsamoro. Patuloy din ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa upang paigtingin ang intelligence at pagbabantay sa mga border nito kontra terorismo. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Nais ni Solicitor General Jose Calida na kanselahin ang piyansa ng mga consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na pansamantalang pinalaya upang makasali sa usapang pangkapayapaan. Ito'y matapos kanselahin ang back channel talks sa rebeldeng grupo. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Ipakakansela umano ng Office of the Solicitor General ang piyansa ng mga consultant ng NDFP. 19 na consultant nito ang pansamantalang pinalaya noong nakaraang taon upang makasali sa usapang pangkapayapaan. Kabilang na dito ang mag-asawang Wilma at Benito Chamzon na sinasabing leader ng NPA. Sa kanyang Twitter post, sinabi ni Solicitor General Jose Calida na hihilingin ng OSG sa korte na kanselahin ang bail bond ng mga consultant at muling ipaaresto at ipakulong. Ito ay matapos i-anunsyo ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Doreza ang pagkansela sa back channel talk sa mga rebeldeng komunista. Kasunod ito ng pamamaril ng New People's Army sa convoy ng PSG sa Araca, North Cotabato. Ayon sa tagapagsalita ng OSG na si Attorney Eric D., nakasalalay sa mga kondisyong inilatag ng Korte Suprema ang paglaya ng mga konsultant. Isa rito ay otomatikong makakansela ang kanilang piyansa kapag nabigo ang negosasyon. Ayon naman sa abogado ng NDFP's panel na si Attorney Edrey Olalia, hindi pinag-isipan ang reaksyon ng OSG at sa halip na makatulong ay nagpapalala pa sa sitwasyon. May pag-asa pa niyang matuloy ang usapang pangkapayapaan basta't hindi hawak ng militar si Pangulong Duterte at hindi isip bata ang mga negosyador ng pamahalaan. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Sang-ayon naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa naging hakbang ng pamahalaan na kanselahin ang back channel talks sa komunistang grupo. Ito ang hataw na balita ni Rajel Adora. The armed forces have been supporting, is supporting, and will continue to support the President. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines sa pagnanais ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang usaping pangkapayapaan sa komunistang grupo kung hindi titigil ang NPA sa mga iligal na gawain.
Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, madalas na lumalabag ang rebeldeng grupo dahil sa patuloy na pag-atake sa mga tropa ng pamahalaan. Tulad ng pananambang sa sasakyan ng Presidential Security Group sa Arakan, North Cotabato kung saan naglagay ang mga ito ng checkpoint habang nakasuot ng peking uniforme ng Army. Bukod pa rito, ang mga pag-atake sa mga hindi combatant tulad ng 2 sundalo na inatake ng NPA habang namamalengke sa Palawan. In the other instance, they blew up improvised explosive device targeting a truck with Marines who were only transiting en route to a peace and development effort, thereby injuring the troops on board. Sinabi pa ni Arevalo na hindi seryoso ang NPA sa peace talks base sa mga ginagawa ng mga ito tulad ng extortion activities. It is a futile effort to continue to talk peace with a group like CPP, NPA, NDF, whose members continue to bleed money from the people and senselessly kill our soldiers that defend and protect our people. Rajel Adora, humahataw sa balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Nagpulong kahapon sa Kamara ang House at Senate Secretariat para sa magiging panuntunan sa isasagawang joint session ng Kongreso bukas. Dito tatalakayin at pagbobotohan ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na extension sa martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Hanggang alas 10 lang ng gabi maaring tumagal ang joint session ng Kongreso bukas alinsunod sa expiration ng 60-day martial law period sa Mindanao. Para maisakatuparan ang hiling ng Pangulo na extension ng martial law, dapat bumoto na magkasama ang Senado at Kamara at kinakailangan makakuha ng absolute majority vote na 50% plus 1 o katumbas ng 158 na mga boto. Aminado ang Senate Secretary General na dahil numbers game ito, hindi malaki ang bigat ng boto ng 22 senador kumpara sa 271 kongresista. For record purposes only, may bearing. Pero the overall approval of the declaration to extend the period, that will prevail. Samantala, hindi pa klaro kung nominal voting o raising of hands ang gagawing botohan at kung gaano katagal papayagan ang interpellations. Samantala, sinabi naman ni Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariñas na sa mismong joint session na gagawin ang security briefing ng Kamara. Ayon naman kay House Secretary General, maaring gawing closed door ang joint session. No, the joint session regularly that's open, pero we have siyempre hindi natin maiwasan if they feel na for security purposes, they might require na mag-joint session. Sa pagtaya ng Makabayan Block, hindi natatagal ng buong araw ang joint session. Umaasa naman sila mabibigyan ng mahabang panahon ang talakayan tungkol sa martial law extension, lalo na't isa sila sa mga maghahayag ng pagtutol dito. So hindi naman pwedeng madaliin lang o kung ano lang ang sabihin ng Malacanang, yun na yun. No? Kung magiging responsable at totoo sa tungkulin na nakatakda sa konstitusyon. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Naniniwala naman si Senate Majority Leader Senator Tito Soto na magiging sentro ng deliberasyon sa special joint session ng Kongreso ang usapin kung gaano kahaba ang extension ay bibigay para sa martial law declaration sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. Posibleng hindi na masyadong talakayin ang usapin na magiging sakop ng martial law declaration sa darating na special joint session ng Kongreso. Ayon sa ilang senador, tiyak na isa sa magiging sentro ng debate ay ang haba ng extension na ipagkakaloob sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. We did not discuss much about extending the scope of the declaration of martial law. We feel na ready na naman ang ating mga officials. Maraming magsasabi na may mga opinion sigurado na lalabas na sasabihin na 60 days na lang. Kasi after 60 days kung hindi pa rin nakikwel, ulitin natin another 60 days. Sasabihin, yun na sasabihin ng iba. Sa pahayag naman ni Senator Laila De Lima, naniniwala siya na ang paglagpas sa 60-day period na extension ay maituturing ng labag sa konstitusyon.
Kaugnay ng sesyon ng Kongreso sa Sabado, ayon kay Soto, isinasapinal na rin nila ang magiging rules para sa magiging deliberasyon sa hiling na ito ng Pangulo, kung saan lilimitahan lamang ang oras na pagsasalita at interpellation ng mga mambabatas. Dagdag ni Soto, magiging bukas din sa publiko ang sesyon dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Pagdating naman sa butuhan kaugnay ng martial law extension, wala na dapat anyang maging question sa joint voting ng Kongreso, bagamat dominado agad ng Kamara ang bilang ng Senado. In the Constitution, in the 4 or 5 times that the votes of Congress is mentioned, or decisions of Congress are mentioned, it is only on the issue of martial law that the word jointly is used. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Desidido ang iba't ibang grupo na magsagawa ng malawakang kilos protesta sa Lunes kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos hindi makumbinse ang mga ito sa naging resulta ng kanilang pakikipagpulong sa Pangulo. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Hindi nagkasundo sa ilang issue ang grupo ng mga militante at si Pangulong Rodrigo Duterte nang magpulong ang mga ito sa Malacanang noong Martes. Hindi umano pumayag ang Pangulo sa hiling nilang huwag palawigin ang martial law sa Mindanao. Gayon din ang umano'y usapin sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Pero yun nga, yung sa mga malalaking issue, hindi tayo nakakuha ng malinaw at positibong commitment mula sa Pangulo. Dahil dito, desidido ang grupo ng mga lampag sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Lunes. Tinatapos na nila ang kanilang higanting effigy na kanilang ipaparada sa protesta na simbolo umano ng kapabayaan ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Parang ito yung mga pinakamalalaking hadlang sa pagbabago. At sila ang kumakatawan dun sa mga anti-national at anti-mamamayang mga patakaran na ating nilalabanan. Samantala, kinumpirma naman ni QCPD Director Guillermo Eleazar na magsasagawa rin ng pagkilos ang mga pro-Duterte sa araw ng SONA. Mula sa Quezon City, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Lalahok din ang ilang environmental group sa isasagawang malaking kilos protesta kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Nais iparating ng mga ito sa Pangulo ang panghihinayang sa anilay nabigong pangako nito na mas mapangalagaan ang kalikasan at mga likas na yaman ng bansa. Ayon sa Green Thumb Coalition, patuloy na naghihirap ang mga Pilipino sa mga krisis sa kapaligiran at pagbabago ng klima makalipas ang unang taong panunungkulan ni Pangulong Duterte. Gusto namin ipahayag sa kanya yung mga natitirang issue at yung mga panawagan namin na kailangang isabatas yung mga pangangalaga ng ating kalikasan at kailangan ng mas matindi at mas maayos na pamamalakad sa DENR. Ipresenta ng Philippine National Police ang mga nahuling foreign national na sangkot sa kidnap for ransom syndicate na nambibiktima ng mga dayuhang casino player na nasa bansa. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Nakikipagtulungan na sa pulisya ang mga management ng kasino sa buong bansa upang mahinto ang kidnapping sa mga dayuhang gambler na tumataya ng malaki o tinatawag na high roller. Kamakailan lang ay isang Singaporean high roller ang nailigtas sa pagdukot ng isang foreign kidnap for ransom syndicate. They are very cooperative to us. Hindi po sila nagkukulang. Very cooperative yung management sa atin. And alam naman nila pag mabigyan ng masamang impression yung gambling industry or gaming industry dito sa ating Pilipinas, apektado rin sila. Ang modus ng grupo, magmatsyag sa mga talonang nagsusugal sa mga kasino. Kinakaibigan ito ng sindikato at inaalok na pauutangin ng malaking pera at aayain na magkasino sa ibang lugar. Pag natatalo na, ang sistema nila, sasabihin, malas ka dito. We transfer to City of Dreams. Doon, mananalo ka doon. Pero pag sinakay na nila sa sasakyan, diretso na. And then, doon na nila ngayon, tatakutin yung pamilya, nandito, binubugbog. Kahapon ay ipiresenta ng PNP ang 43 Chinese at Malaysian na miyembro ng naturang sindikato.
Sumailalim na ang mga ito sa inquest proceedings at nakasuhan ng illegal detention. Batay sa record ng PNP, mula 2015 hanggang 2017, may 11 kaso na ng kidnapping sa mga kasino ang kanilang naitala. 2 dito ay mula sa sindikato na nahuli ng PNP Anti-Kidnapping Group. Mula sa Camp Crame, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. U.S. Congress Human Rights Commission nagsagawa ng pagdinig kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. State visit ni Pangulong Duterte sa Estados Unidos sa Oktubre, nais na ipakansela ng U.S. House Leader. Mga panuntunan para sa gagawing joint session sa Senado kaugnay ng martial law extension sa Mindanao, isinapinal na ng Kongreso. Higanteng FEG inihahanda na ng mga ralista para sa kanilang protesta sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Lunes. At relokasyon ng mga residenteng maaapektuhan ng konstruksyon ng MRT Line 7, inihahanda na ng National Housing Authority. Nagsagawa ng pagdinig ang United States Congress Human Rights Commission kaugnay ng war on drugs ng pamahalaan. Dito ay inirekomenda ng ilang miyembro ng human rights groups na magpadala ang US Congress ng fact-finding delegation sa Pilipinas at pigilan ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos sa Oktubre. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Ilang miyembro ng Human Rights Watch, Amnesty International at I Defend Philippines ang humarap sa pagdinig ng United States Congress Tom Lantos Human Rights Commission sa Amerika alas 10 kagabi oras sa Pilipinas. Ito ay kaugnay ng umano'y mga paglabag ng Duterte administration sa karapatang pantao dahil sa war on drugs. Inihayag ng I Defend Philippines ang umano'y paglalabas ng pamahalaan ng maling bilang ng mga napapatay sa anti-illegal drugs campaign nito. Sinabi rin nito ang kanilang proseso sa pagberipika ng bilang ng mga biktima na karamihan umano ay ang mga mahihirap. And we use specific standards, including the Istanbul Protocol, Minnesota Protocol, and other standards that are evidence-based in our documentation and monitoring work. Nagrekomenda naman ang human rights groups ng maaaring gawin ng US Congress upang mapigilan ito. Kabilang na dito ang pagkontrol sa ibinibigay na financial aid sa Pilipinas, pagpapadala ng fact-finding delegation at ang pagpigil sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Foreign pressure works, and that's something the United States can bring to bear in spades. Tiniyak naman ng US Congress Commission na isusulong ang mga rekomendasyon ng grupo. Please let us know, but we will be working with our Senate counterparts to figure out how to introduce legislation here. We will continue to press the administration to not welcome President Duterte to the United States. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na dapat alamin ng US Congress ang lahat ng impormasyon kaugnay ng issue at tingnan kung gaano kalala ang suliranin ng Pilipinas sa iligal na droga. Insinuations and hasty judgments have no place in due process. Numbers should be verified and information should be cross-checked so that the ensuing conclusions have a solid basis in fact. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Isinantabi naman ng Malacanang ang ulat na isa ang Manila sa mga pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. Samantala, nagtalaga naman si Pangulong Rodrigo Duterte ng focal person para sa mga nais magbigay ng ayuda sa anti-drug campaign ng administrasyon. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Hindi dapat ipag-alala ng publiko ang lumabas na ulat sa isang foreign news agency na ibinibilang ang Manila bilang isa sa mga pinakadelikadong lugar sa buong mundo ayon sa Malacanang. Batay sa lathala, mistulang isang slaughterhouse at laganap ang patayan dahil umano sa extrajudicial killings sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi nagawi ang mga may akda nito sa Pilipinas. Hinamon niya rin ang mga itong magtungo rito upang malaman kung ano ang tunay na kalagayan sa bansa. Around, from experience, what can you say? Is this a slaughterhouse? Of course not. I think they've just been listening to, it just reverberates in their ears, I think. They haven't really been here, as far as I know. They should.
Samantala, itinilaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Aurora Ignacio, ang Assistant Secretary for Special Project sa ilalim ng Office of the President bilang focal person na tatanggap ng mga inquiries at clarifications sa mga nais magbigay ng kanilang ayuda sa anti-drug campaign ng administrasyon. Mula sa Malacanang, ako si Rosalico, humahataw sa balita. Formal nang naghain kahapon ang mosyon ng kumpanyang Uber at Grab sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang hilinging suspindihin muna ang planong panguhuli sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Service sa July 26. Ito ang hataw na balita ni Joanan. Hindi muna huhulihin ng LTFRB sa July 26 ang mga Transport Network Vehicle Service Provider na walang prangkisa. Ito'y kasunod ng paghahain ng mga abogado ng Uber at Grab ng motion for reconsideration na humihiling na suspindihin muna ang naturang kautusan. Dahil dito, pansamantalang makakabiyahe ang kanilang mga driver kahit wala pa silang provisional authority at certificate of public convenience. We assure our partners, our Grab peers, na pwede ho kayong mamasada at mag-pick up ng mga pasahero. Yan na ho ang napagkasundoan yesterday. Napawi naman ang pangamba ng ilang TNVS providers sa hakbang na ito ng Uber at Grab. Maraming salamat at na-file nila yun dahil makakabiyahe ng maayos yung mga katulad namin. Salamat kasi napagbigyan yung mga ibang wala pang PA na makabiyahe lahat. So ayun, nagpapasalamat kami dahil binigyan ng mga extension. Sa susunod na linggo, muling magpupulong ang Technical Working Group ng LTFRB upang resolbahin ang issues sa prangkisa ng mga TNVS. Mula sa Quezon City, ako si Joanna, humahataw sa balita. Nakiusap ang mga importer na sana ay ma-inspeksyon agad ng Department of Agriculture ang mga planta sa Brazil upang makapag-angkat na muli ang mga ito ng karne ng baka at manok. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Ikinalungkot ng mga importer ang total ban sa importasyon ng karne ng baka at manok na ipinag-utos ng Department of Agriculture. Una nang sinabi ng mga ito na maaapektuhan ang mga fast food chain at posibleng tumaas din ang presyo ng mga dilata at hotdog na ginagamitan ng baka at manok kapag ipinagbawal ang pag-aangkat nito. Ayon kay Secretary Manny Piñol, gusto munang makatiyak ng Department of Agriculture na ligtas ang mga karne ng baka at manok na aangkatin mula sa Brazil, kaya't ipagbabawal muna ang pag-aangkat ng mga ito. Magpapadala sila ng mga tauhan doon sa susunod na linggo para tiyakin na ang mga planta ay malinis at sumusunod sa standard operating procedures. Pag tayo nakaka-violate ng ganong food safety provisions nila, napaka-stricto nila. Tapos pag tayo, sige lang, kaunti lang naman yan eh. Pwede ba yung ganon? Nakiusap din ng mga importer na madaliin sana ng DA ang pag-iinspeksyon sa planta sa Brazil upang mabawasan ang epekto ng import ban sa kanila. Ipatutupad ang import ban matapos magpositibo sa salmonella bacteria ang nasa 500,000 kilo ng karne ng baka at manok. Ito ay mula sa 18 shipment galing Brazil na dumating nito lamang May 10 hanggang June 20. Ayon naman kay Piñol, papayagan naman nila na muling makapag-angkat ng karne ng baka at manok sa oras na matiyak na ligtas na itong kainin. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Nakumpiska ng Bureau of Customs sa Maynila ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng bawang at sibuyas galing China. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. 40-foot container vans na may lamang tinatayang 2,800 bags ng bawang at sibuyas mula Guangdong, China ang nasabat ng Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port. Dumating ang isa noong June 7 at ang dalawa pa noong July 7. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 4.2 million pesos. Kaugnay nito naharap sa paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Economic Sabotage ang mga opisyal at broker ng Equicent Import and Export Corporation. Ayon sa MICP, nakitaan nila ng pandaraya sa import permit ang mga ito dahil bawang lang ang nakadeklarang laman nito. May konting creativity sa concealment pero blatant pa din. 4 na layers lang yung ginawang bawang kasi may import permit sila ng bawang. The rest,
sibuyas na sila. Magsusumiti rin ng reklamo ang BOC sa Department of Justice laban sa Equicent dahil sa pagpupuslit ng agricultural products. Malaki rin anyang epekto ng pag-i-smuggle ng mga gulay sa mga lokal na magsasaka. At hindi po siya parte ng volume o yung quota na itinakda po ng isang specific government agency katulad nga ng BPI, magkakaproblema tayo dyan sa presyo. Malulugi yung ating mismong mga kababayan na naghirap isang taon na magtanim para umani ng ititinda sa merkado. Kailangan ring suriin ng Bureau of Plant Industry ang mga kargamentong may lamang agricultural products dahil maaaring may mga pesteng dala ito at sakit na maaaring makuha ang tao kapag nailabas sa merkado at nakonsumo. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Kasalukuyan ang ipinuproseso ng National Housing Authority ang relokasyon para sa mga residenteng maaapektuhan ng konstruksyon ng MRT Line 7. Ito ang hataw na balita ni Joe Anano. Inihahanda na ng National Housing Authority ang lugar na lilipatan ng nasa 160 mga pamilya na apektado ng konstruksyon ng MRT Line 7. Ayon sa NHA, sa ngayon ay inaasikaso na nila ang linya ng tubig at kuryente sa ilang mga pabahay sa Cavite, Bulacan at Rizal na igagawad sa mga residenteng mawawala ng tirahan. Kung sino yung mga natatamaan sa ating road right-of-way as well as the expansion, we will have the options, they will have the options of choosing saan sila comfortable titira. Kahapon nag-inspeksyon ng Build team sa isa sa mga construction site ng MRT 7. Ito'y upang alamin ang estado ng konstruksyon ng proyekto na mag-uugnay sa Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan. Ipinamamadali na ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa mga contractor ang proyekto upang matapos ito sa ikalawang bahagi ng 2019 at mapakinabangan na ng publiko. 36 na train set o 108 bago ng tren ang inaasahang darating sa bansa sa January 2019 mula sa South Korea na gagamitin sa operasyon ng MRT 7. Sa oras na matapos, tinatayang aabot sa higit 400,000 mga pasahero ang makikinabang dito kada araw. Umapela namang muli ng pangunawa at kooperasyon sa publiko ang DOTR sa trapikong idinudulot ng proyekto. Sabi nga nila, walang hirap, walang ginhawa. Anong gusto mo? Maghirap ka ng 10 taon o pagbigyan nyo kami ng 2 taon upang pagkatapos ng 2 taon, meron kang 10 taon na ginhawa? Mula sa Quezon City, ako si Joe Anano, humahataw sa balita. Magrarasyon ang Department of Health ng supplementary food sa mga batang Filipino na nakararanas ng malnutrisyon. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. 390 million pesos ang inilaan ng DOH ngayong taon para sa RUSF o Ready-to-Use Supplementary Food na irarasyon sa mga lugar na may pinakamaraming malnourished children. Ayon sa kagawaran, sulit naman ito para solusyonan ang malnutrisyon ng 700,000 bata sa bansa. Ang isang pakete ng RUSF ay naglalaman ng minerals and nutrients o katumbas ng 500 kilocalorie of energy. Ang treatment po ng moderate acute malnutrition ay paggamit po ng RUSF at karagdagang pagkain po, no? At karagdagan po itong sustansya para makabawi po yung nutritional status ng bata. Samantala, naglabas naman ang kagawaran ng Manual of Operations kung saan nakadetalye ang proseso para lunasan ang mga batang may malnutrisyon. Ibibigay ito sa mga health workers sa mga barangay na siyang magmo-monitor sa mga batang kulang sa timbang. Ngayon, what we have is a more, shall we say, evidence-based and more, shall we say, clearer presentation of what to do. Nakapaloob sa manual ang pagpapakain ng RUSF sa mga minor de edad na may moderate acute malnutrition. Ayon sa DOH, aabuti ng 12 to 18 months ang treatment period sa mga ito. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Pagkatapos ng Metro Manila Shake Drill noong nakaraang linggo, sinubok naman kahapon ang kahandaan ng persons with disabilities sa pagtama ng malakas na lindol. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Malaki ang pasasalamat ng stroke victim na si Enrique Lazo sa mga natutunan sa isinagawang earthquake at disaster simulation drill para sa persons with disabilities sa San Juan City.
Aniya, mahalaga ang ganitong uri ng programa para sa kanilang may kapansanan. Sa kalagayan ko, siyempre pag ganyan na nagkaroon ng earthquake, kung wala akong kaalaman, maaari matataranta na ako. Isinagawa ang disaster preparedness training at earthquake simulation drill ng Persons with Disability Federation at Community Response for Enlightenment, Service and Transformation. Kasi hindi ang lifespan natin hindi tatagal. So yun ang target din po namin. Teach our PWDs to be independent as well. Kahit hindi nakakapagsalita, as long as they can be taught to be instructed. Samantala, nananawagan naman sa pamahalaan ng PWD groups na magkaroon ito ng mga pulisiya at programa na nakatuon sa pagkakaroon ng disaster training para sa kanila. Mula sa San Juan City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin ang mga balita sa Luzon Region kay Sherwin Kulumong. Sherwin. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasangbahay. Narito na mga balita sa Luzon Region. Nakahanda na para sa kanilang deployment sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes ang nasa 200 pulis Calabarzon. Tutulong ang mga ito sa pagbabantay sa seguridad sa paligid ng batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Bagamat hindi pipigilan ng mga militante na magsagawa ng mga kilos protesta, nagsanay pa rin ang mga ito kung papaanong mapipigilan ng mga relihista kapag nagpilit ang mga ito na makalapit sa batasang pambansa. Kasama po kami doon sa preparation ng SONA. So tuloy-tuloy pong pag-practice ng mga tao natin. Pinakikita lang ng ating mga tropa na they're very much ready and willing to support NCRPO kung kinakailangan. Iba't ibang floating device na yari sa ni-recycle na materyales ang ibinida sa isang patimpalak sa Cabanatuan City. Ito ang hataw na balita ni Rajel Ladora. Isang indigenous floating device contest ang isinagawa sa Cabanatuan City. Tampok dito ang floating materials na yari sa recycled supplies gaya ng plastic na bote, styrofoam at mga sirang drum. May floating device din na gaya ng bangka na ginagamitan ng ilang pirasong kawayan, tornilyo, kahoy at sealants. Kumpara sa rubber boat na nagkakahalaga ng 100,000 piso, mas mura at mas matibay umano ang mga nasabing floating device. Ito ay dahil hindi ito basta-basta nabubutas kapag nadadaan sa matatalas na bagay o masisikip na lugar. Kaya din umano nitong maglula ng 8 pasahero at maaari ding kabitan ng makina o kaya gamitin ng desagwan. Isang simpleng barangay lang na maliit ang budget, po pwede rin tayong lumikha ng katulad ng bangka na hindi po tayo gagastos at life vest. Ipinakita rin sa nasabing patimpalak ang mga life vest na gawa sa plastic bottles na nilagyan ng dinurog na styro. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, mahalagang maipakita sa mga Novo Ecijano na maaaring makagawa ng abot-kayang floating devices. Lalo na at 79 sa 89 na barangay sa Cabanatuan City ang madalas na binabaha kapag tag-ulan. Kasama ang Nueva Ecija team, Rajel Ladora, humahataw sa balita. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Sherwin Kulumong, live mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Nagpanik ang mga residente sa Puruksay sa barangay Mercedes, Catbalogan, Samar tungod sa usab nga pagdahili sa yuta gikan sa bungtod gahapon sa bungtag. Matod sa lokal nga kagamhanan sa Catbalogan City, wala muwan miaging Miyerkules sa gabi pero daan ang humok ang yuta nining bahin sa barangay. Walay residente nga samdan o na-trap sa insidente. Mahinumdumang December 2014, 23 ka kinabuhi ang nakalas sa pagdahili sa yuta sa gingong lugar tungod sa way huno nga pag-uwan nga dala sa bagyong Senya. Sa laing bahin, andam na ang Southern Leyte na ipatuman ang nationwide smoking ban nga magsugod ugma sa July 22. Gingong di na sila magkalisod sa implementasyon ni ini tungod 5 ka tuig na nila kining ordinansa sa syudad. Nahatagan na sab sila og pasidungo gikan sa nagkalain-laing award-giving bodies tungod sa hugot nga implementasyon ni ini sa syudad. Pamatuod nga epektibo ang ilahang kampanya.
The city, we have long been supportive and espousing no smoking in the city of Masin and the entire province. We have already passed resolutions to that effect, and we have received recognitions and awards already. Matod kay Southern Leyte Representative Roger Mercado, kung nahimo kini sa ilahang syudad, kay kaya sab kining ipatuman sa tibok nasod. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat, Deb. Mula naman sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao kay Janice Inhente. Janice? Mayong buntag Kuya Daniel ug sa atong mga kasangbahay. Ini mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Usa ka simulation exercise batok sa mass casualty incident ang ipatigayon karong adlaw sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management. Labot sa mga senaryo ang bombing incident sa Zamboanga Integrated Bus Terminal. Tumong niini nga mahibawan kung unsa kapaspas og on time ang pagresponde sa mga rescue units nga apil sa drill. Mutambong usab ang Bureau of Fire, PNP ug AFP nga mao'y frontline matag adunay panghitabong insidente. Meron tayong gagawing senaryo. So it will include a bombing po sa bus, then meron tayong collapse structure, at the same time fire. Then we will see kung paano magre-response yung mga response agencies natin. Then i-evaluate natin sila kung tama ba yung ginawa nila or yung Samtang sa laing bahin nangayo og tabang sa panggamhanan ang pamilya sa pulis nga gidagit kuno sa New People's Army sa Compostela Valley na pulo ka adlaw na ang milabay. Kini ang hataw na balita ni Dayan Ventura. Wa pagihapon nakauli hantod karon sa iyang pamilya si PO1 Alfredo Basabica Jr. Ang pulis nga giingong gidagit sa mga miyembro sa rebelde nga New People's Army o NPA sa Panansalan Village, Compostela Valley miadtong Hulyo 11. Busa na nawagan ang ginikanan niini sa gobyerno nga unta matabangan sila nga maluwas na ang ilang anak. Matod pa sa inahan niini wala sila naibanal nga atraso sa bisan kinsa ang ilang anak. Mga yujud ko og kuan President Duterte Rodrigo nga unta tabangan mi unta niya nga kanang magkuan unta sa mo tabangan mi niya nga makauli unta akong anak kay wala ento gisaligan gud namo gyud butan kay kong anak butan gyud kaayo kuy maingon na ako sa iya. Samtang misaad usab si Davao City Mayor Sara Duterte na ginabuhat na sa gobyerno ang tanan aron maluwas ang pulis. Pumunta sila dito, humingi ng tulong, and then sinabihan ko sila na titingnan ko kung anong maitutulong ko sa kanila. Check natin kung kamusta na si Alfredo Basabica Jr. Effort natin, sir, no, with the help po din ng LGU na malocate, including po ng Forces of the Philippines, na malocate natin yung kinaroroonan ni PO1 Basabica. Gikan sa Davao City, ako si Dayan Ventura, humahataw sa balita. Og kana mga balita nga atong nakalap sa rehiyon sa Mindanao. Gikan diri sa Davao City, balik da sa studio, Kuya Daniel. Dagsang salamat, Janice Inhente mula sa Davao City. Nagbahagi ng kanilang kwento ang sikat na Pinoy rock band ng dekada 90 na intro voice ng kanilang sikreto sa matatag na samahan maraming taon man ang lumipas. Narito ang report ni Christy Rosacilla. Sino makalilimot sa mga sikat na awiting Line to Heaven? Di na ako asa pa at wala ever survive na humataw sa OPM charts noong dekada 90. Ibinahagi ng grupo ang kwento ng kanilang matagumpay na karera at ang samahan na patuloy na pinatitibay ng panahon. Kaya kami buo pa kasi eto, porsigido to, si Jonathan, hindi naghihiwalayan. Tapos, iisa pa rin ang passion ng lahat. Well, ako, masasabi ko lang, masayang kasama sila. Since 2012? It's been
5 years now, and it's been fulfilling actually. Itinatag noong 1986 ng tatlong magkakaibigang sina Paco Arispacochaga, Tergy Cristobal at Jonathan Bencamino na dagdagan pa ang kanilang itinuturing ng pamilya sa pamamagitan ni Vic Carpio at JD De La Paz noong taong 2012. Kasalukuyang nakabase sa Los Angeles, California ang grupo kung saan napapanatili nila ang musika sa pamamagitan ng pag-aawit para sa mga kababayan natin, hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa ibang bansa rin. Actually, nakakataba ng puso because yung mga OFW, binansagan nila kami na raw ang banda ng mga bagong bayani. That's a very flattering title. Kamakailan ay matagumpay na nagsagawa ng konsyerto ang grupo sa Saskatoon, Canada kung saan mainit silang tinanggap ng mga fans. Para sa grupo, isang malaking tagumpay ang maalaya ng awit ang ating mga kababayan. Pagka may show, hindi kami makakalabas ng buhay pag hindi namin tinugtog yung mga hits, di ba? So, of course, we give what the fans want. We walk in their shoes. Kasi mga OFW rin kami. I mean, tayo lahat. We are OFWs. Mula rito sa Los Angeles, California, ako si Cristo Rasasia, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito araw ng Biyernes sa 21 sa buwan ng Hulyo taong 2017. Babalik pa. Good morning, Kuya.